Jessa, POV. 30 minutes na ako naghihintay nang dumating sa Alexis sa coffee shop na usapan namin ay magkikita kami. Nananadya talagang lalaking ito na magpa-late. Alam na alam ko ng style ni Alexis. Mamaya pang kanyang pasok samantalang kanina pa ako nakapag-out kaya mahabang oras ko para maghintay. Bakit hindi ka pa umorder habang wala ako? Yun agad ang bungad niya sa akin. Sinadya kong wag munang umorder dahil gusto kong matagal ako makatapos magkape para hindi kami kaagad matapos sa date namin. Hinintay talaga kita. Anong klaseng date ito kung mag-isa lang ako magmemeryenda? Okay, tumalikod dito at naglakad palapit sa counter para umorder. Habang umorder siya ay nagtitext naman ako sa isang katrabaho ko tungkol sa schedule namin. Tinigil ko lang ang pagtitext nang bumalik na sa Alexa sa lamesa. Bitbit na ang dalawang kape. Lihim ako na pangiwi nang bigyan niya ako ng iced latte. Salamat, matamis ko pa rin siyang ngilian. Anong pag-uusapan natin? Maayos naman tong makipag-usap ngunit wala ka talagang makikita kahit na konting kilig sa mga mata niya. Ganun pa rin siyang makitungo sa akin. Kaibigan pa rin. Professional pa rin kahit na pagdating sa bagong relasyon namin. Yun bang parang ginagawa niya lang ang tungkulin? Akala ko ba marami ka na naging girlfriend? Dapat alam mo na kapag nasa relasyon, hindi mo kailangan ng dahilan para magkita o mag-date. Hindi nito napigilang mapatawa. Alam mo Jessa, kung hindi ka lang cute at nakakatawa, dapat nabwisit na ako sa'yo ngayon dahil sa mga ginagawa mo. Anito habang iniinom ang kape niya. Alam mo Alexus, kung hindi ka lang gwapo, hindi ko pagtsatsagaan yung ugali mo. Ganti ko naman. Aba at napangitipang mo ko at tinawag ko siyang gwapo. Marami namang gwapo dyan, bakit kasi nagtsatsaga ka sa akin? Kung gusto mo ipapakilala kita sa mga kakilala ko. Ang gusto ko kasi gwapo na doktor pa. Hayaan mo't ipapakilala ko sa yung kaibigan ko si Dr. Sky. Gwapo yun, bagay kayo. Uy, Alexus, ipapaalala ko sa'yo na date natin to. Nandito ka bilang boyfriend ko, hindi matchmaker. Sumandal sa Alexus sa inupuan. O bakit hindi mo iniinom yung kape? Ano bored ka na sa akin? Pwede mo na akong i-break kung turn off ka na sa akin. Pabiro nitong puna nang makitang hindi ko ginagalaw ang kapeng bigay niya. Alinlangan kong ininom ang kape, kahit ayaw ko nang in-order niya ininom ko pa rin para hindi siya ma-turn off sa akin. Sabihin pa niyang arte-arte ko at hindi girlfriend material. Bakit naman ako makikipag-break sa'yo? First day natin ngayon bilang mag-boyfriend, sagot ko. Correction, it's our second day. Counted na yung kahapon. Anito. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Talagang binabarat ako ng lalaking ito ah. Hindi na lang ako nagreklamo dahil gagawin ko na lang ng paraan para mapalapit ang loob niya sa akin sa natitira pang 5 araw simula bukas. Okay, basta bukas manood tayo ng sine. Huwag kang tatanggi dahil alam kong off mo bukas. Alam ko kung anong schedule mo. Bakit? Anong meron bukas? Third day sa rin natin. Ewan ko ba kung saan ko nakuha yung salitang yun. Basta bigla ko na lang naisip. Para-paraan lang para may maidahilan kung bakit ko siya niyayang lumabas ulit. Jessa, alam kong never ka pang nagka-boyfriend. Pero ipapaliwanag ko sa'yo na hindi kailangan lumabas na mag-boyfriend araw-araw. Iba naman tayo Alexus. 7 days lang binigay mo sa akin. Sige, okay lang sa akin na saka na tayo manood ng sine basta extend mong pagiging mag-boyfriend natin eh. Napakamot naman ng ulo si Alexus. Okay, sige bukas. Nailing nitong sabi. Bigla akong naalalang sinabi ni Mrs. De Leon kanina. Uminom ka ng maraming gatas bago tayo manood ng sine bukas ha? Bakit naman? Tanong nito bago humigop ng kape. Nakangiti na kaagad ito dahil akala siguro niya ay magbabato na naman ako ng pick-up line. Baka kasi mauhaw ka sa loob ng sinihan. Diday mo pa ako. Walang patumpik-tumpik kong sabi. Kitang-kita kung paano nito naibuga ang kapeng iniinom niya. Mabuti na lang at hindi siya nakaharap sa akin kung hindi baka nabasa na ako. Napahagal pa ako ng tawa sa naging reaksyon niya. Ang sarap niya talagang biruin. Medyo umubo-ubo pa ito ngayon habang pinupunasan ng napkin ng kanyang bibig. Sino bang pinagkakausap mo at natututo ka ng mga ganyang salita? Ang bata mo pa para magbiro ng mga ganyan. Alexus, baka nakakalimutan mo. 22 na ako. Hindi na ako yung 17 years old na kilala mo. Buksan mo yung mga mata mo para makita mong dalaga na ako. Kahit pa, lalaki ako at hindi ka dapat nagbibitaw ng mga ganyang jokes sa mga lalaki. Nagbibiro lang ako no? Unless gusto mo rin. Hindi talaga kita tatanggihan.
Nalaki lalong mga mata ni Alexus. Mukhang Cesar mo na naman ako. Joke lang, hindi ka na nasanay sa akin. Tuwang-tuwa na naman ako sa reaksyon nito. Sa bandang huli napapayag ko rin siya na sumama sa akin na manood ng sine bukas. Nang maubos niyang kanyang kape, ay nagpaalam na agad ito sa akin. Akala mo naman palagi nagmamadali. If I know, gusto lang niya akong takasan agad. Iyahatid na kita, wika ko. What? Gulat na tanong ni Alexus. Hindi ba pupunta ka sa trabaho ngayon? Sabi ko, ihahatid na kita. Diyan lang naman sa tapat ang hospital eh. Napatawa naman si Alexus. Kapag nagka-boyfriend ka ng totoo, siguradong mapapasaya mo siya ng todo. Anito na hindi mawala-walang ngiti sa labi. Bakit? Totoo namang boyfriend kita. Okay, sinabi mo eh. May pupuntahan pa ako, kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Anito habang naiiling na lang at tumayo na sa akin na uupuan. Para-paraan para umiwas. Hindi kasi ako naniniwala na may daraanan pa siya. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Kailangan kong i-check ang sked ko bukas kaya wag mo kong kukulitin. Iti-text na lang kita, what time at kung saang sinihan tayo magkikita. Sigurista talaga sa isip-isip ko. Hindi na ako umangal dahil okay na sa akin na pumayag tumanood kami ng sine. Magni-ninja moves na lang ako bukas sa sinihan. Okay, pagsang-ayon ko. Agad na itong umalis. Hindi ko naman siya pinigilan at kinulit pa. Akala siguro ni Alexus ay naniniwala ko na may dadaanan pa siya ngayon. Kaya lang naman hindi ko siya kinulit dahil nag-alburuto na kasi ang aking tiyan ngayon. Yun ang dahilan kung bakit iced coffee lang ang palagi kong ino-order. Hindi lang dahil sa paborito ko yon. Mahina na kasi ang tiyan ko sa gatas kaya hindi ako mo-order ng latte. Pero hindi yun alam ni Alexus. Dali-dali akong tumakbo sa restroom bago pa man ako abutin dito sa labas. Mabuti na lang at nakaalis na siya at hindi ako inabot sa harapan niya. Kung nagkataon, nakakahiya, baka i-break niya ako agad. Kainis, kaninang-kanina pa ako naghihintay ng text ni Alexus hanggang ngayon ay wala pa rin. Pagkarating ko kanina mula sa trabaho ay gumayak na ako dahil sobrang excited ako na manood kami ng sine ngayon. Kaso pasado alas 5 na, anong oras pa kaya kami makakapanood ng sine? Siguro sinasadya talaga ni Alexus na asarin ako. Para-paraan talaga siya para ayawan ko siya. Nakailang toothbrush na nga ako para hindi ako bad breath mamaya. Tumayo ako mula sa sofa upang kumuha ng may inom sa kusina nang marinig kong tumunog ang cellphone ko. Halos liparin ko pabalik ang sofa kung saan ko ipinatong ang cellphone dahil baka si Alexus nang nag-text. Text message nga ni Alexus ang natanggap ko. Sinend niya kung saang sinihan kami magkikita. Nakalimutan ko na tuloy, nainom nga pala ako ng tubig dahil mabilis kong kinuha ang aking bag at lumabas na agad ng kondo. Nagkukumahog akong tumawag sa taxi para makarating agad sa tagpuan namin. 20 minutes na ako naghihintay nang makita kong paparating si Alexus. Shit, ang gwapo talaga, sigaw ng puso ko. Tanaw na tanaw ko siya dahil sa napakatangkad nito. Nakapantalong jeans lang ito at plain shirt pero sobrang gwapo pa rin at walang hindi maipapalingon sa kanya. Dahil nangingibabaw ang dating niya kumpara sa lahat ng mga taong nandito ngayon. Date ko yan, ang sarap sanang isigaw. Nakatingin siya sa mga movie posters habang papalapit siya sa akin. Ang tagal mo ha, nakapamewang kong bungad sa kanya. Kahit love ko pa siya, hindi pwedeng hindi siya makakatikim sa akin ng sumbat. Namuti na kayang mga mata ko kakahintay sa kanya. Kaso wala naman sa akin ang atensyon niya kung hindi nasa mga posters. Alin kaya maganda dito? Anito na mukhang sarili naman ang kinakausap at dire-diretso sa pagpila para bumili ng tiket. Habang pumipili siya ng panonoodin namin ay abala naman ako sa pag-reply sa group chat sa mga katrabaho ko tungkol sa schedule namin. Bili tayo ng popcorn, narinig kong sabi ni Alexus. Hindi ko na malayo nakabili na pala siya ng tiket. Sumunod na lang ako sa kanya na magtungo ito sa bilihan ng snacks. Bumili ito ng 2 popcorn at sodas. Inabot niya ang pera sa akin at kinuha ko naman yon. Isa na lang sana ang binili mo. Dapat share na lang tayo para sweet. Wika ko nang hawakan ko ng popcorn. Ang lakas mong kumain. Baka kulang pa nga sa yung isa. Agawan mo pa ako. Anito na nakakalokong ngiti kaya inirapan ko siya. Tara na, magsisimula na yung palabas. Anito, sinabayan ko siya papunta sa sinihan. Napangiwi ako nang makita kung saan kami patungo. Horror? Nakangiwi kong tanong. Bakit? Ayaw mo ba ng horror? Tanong ni Alexus. Nang makita kong reaksyon niya ay bigla akong bumawi. Ang totoo ay ayaw na ayaw ko ng horror dahil matatakotin ako
Pero kailangan kong magpa-impress kay Alexis na ang cool ko maging girlfriend. Kaya kunwari excited pa ako. Horror? Paano mo nalamang paborito kong horror? Ang sweet naman ng boyfriend ko. Pagsisinungaling ko pero ubod ng tamis akong ngumiti sa kanya. Nakita ko na mariing napapikit at napayuko si Alexis habang umiiling-iling at hindi maitago ang pigil na pagtawa nito. Habang naglalakad kami papasok sa loob ay may naalala ko. Ano Alexis, uminom ka ba ng maraming gatas bago umalis? Pabiro kong tanong. Mukhang nasanay na si Alexis sa joke na yon. Kaya sinakyan na lang niya ito. Large ang soda ko kaya hindi ako mauuhaw. Isa pa hindi naman ako mahilig sa gatas. Nito, tatandaan ko yung sinabi mo ha. Kapag ikaw na in love sa akin at ako minanyak mo, hindi ka makakascore sa akin. Wika ko na may pagbabanta sa aking boses. Tumango si Alexis. No problem. Hindi na babahalang sagot nito dahil hindi naman mukhang interesado sa sinabi ko. Kahit pa hindi ako mahilig sa horror, hindi ko pa rin mapigilang mapatingin sa screen. Takot na takot ako lalo na sa scene na may humahabol at gustong pumatay sa bida. Ang eksena ay bigla na lang sumulpot ang killer sa harapan ng screen kaya sobrang nagulat ako. Ay Kiki, nang ina mo! Napasigaw ako ng malakas at tumalsik pa kay Alexis ang popcorn na hawak ko. Nakakawala ka naman ng ganang manood. Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya sa mga katabi natin. Reklamo nito habang isa-isang inaalis ang popcorn na tumapon sa kanya. Sumimangot ako. Kasalanan naman kasi niya, dapat kasi romantic movie ang pinapanood namin. Dahil alam naman yung date namin to tapos horror pang napili niyang panoorin. Ipipikit ko na lang ang mga mata ko para namnamin ng katabi ko siya ngayon sa dilim. Akin na yung kamay mo, bulong ko sa kanya. What? Sabi ko akin na yung kamay mo, date natin to. Kahit horror ang palabas, dapat sweet pa rin tayo. Stop it Jessa, ang init-init. Anong mainit? Kanina pa nga ako nangangato sa lamig. Sobrang lakas ng aircon nila. Can you just watch and stop talking? Hindi ko na tuloy maintindihan ang pinapanood ko. Kapag hindi mo binigay ang kamay mo, hahalikan kita. Banta ko pero ang totoo hindi ko naman kayang gawin yon. Baka lang naman makakalusot ang ninya boobs ko. Nilingon ako ni Alexis saglit at maya-maya pa'y tumingin to ng muli sa pinapanood. At pagkuway baliwalang inabot sa akin ang kamay niya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at hinagip ko kaagad ang kanyang kamay kaya holding hands na kami ngayon. Feel ko na talaga nakadate ko nga siya. Ang init ng palad niya, totoo namang nilalamig ako dahil hindi ako nakapagdala ng jacket kaya nakatulong ang mainit niyang palad para mabawasan ang lamig na nararamdaman ko. Ang lamig ng kamay mo, ani Alexis. Sabi ko naman sa'yo, nilalamig ako eh. Hindi natin kailangan tapusin to kung hindi ka komportable. Andito na tayo, tapusin na natin to. At saka ang init naman ng kamay mo, okay na to, tanggi ko. Ngayon pa ba ako aalis kung kailang hawak kami na kami? Feel ko talaga ang moment na to kaya hindi ko napigilang isandal ang aking ulo sa gilid ng kanyang braso. Habang hawak ko pa rin ang kanyang kamay, hindi naman ako pinigilan ni Alexis. Sandal lang naman eh, arte naman niya kung pati yun tatanggihan pa niya. Ayaw ko nang tumingin sa screen dahil hindi naman ako nag-e-enjoy sa palabas. Mas enjoy pa ako ngayon sa pwesto ko. Ay, ang bango niya, lalaking amoy. Ang laki pa ng braso niya kaya ang sarap sumandal. Dumagdag pang init ng katawan nito na parang ang sarap sumiksik sa kanyang dibdib. Pero okay na ako dito kahit sa braso lang para tuloy akong pinaghiheli at naging komportable na ang aking pakiramdam. Sa sobrang komportable ko ay napahikap pa ako at namigat ang talukap ng aking mga mata. Hindi ko na namalayan na unti-unti na ako nakatulog. Jessa, naririnig kong boses ni Alexis. Ganon din ang mahinang tapik sa aking braso. Jessa, gising na. Tapos na yung palabas. Nito. Gising na? Tama bang narinig ko? Bigla ko nababalikwas nang ma-realize na nakatulog pala ako. Pagmulat ng aking mga mata, ay nakita ko si Alexis na malawak ang ngiti at natatawa sa naging reaksyon ko. Tapos na kaagad? Tanong ko. Anong agad? Mahigit 2 hours kaya yung pelikula. Bakit hinayaan mo ako makatulog? Reklamo ko dahil nasayang yung 2 hours na kasama at kahawak kamay ko siya. Ilang beses kitang ginising pero puro hilik lang ang sinasagot mo. May in love na sana ako sa'yo kaso ang lakas mo palang humilik. Parang lalaki. Tumatawang sabi ni Alexis. Pinamulahan ako ng muka. Hoy, hindi ako humihilik no? Pinandilatan ko siya. Tara na, yaya nito at tumayo na. Nagdadabog akong sumunod sa kanya at narinig ko siyang napatawa.
See, boring akong boyfriend. Tinutulungan mo lang ako kaya dapat humanap ka na ng iba. Anito, kainis, hindi mo lang kita matsansingan. Wika ko na siya nagpatawa pang lalo kay Alexus. Better luck next time. Pabirong sabi nito. Ano, hindi ka inihatid ni Alexus pa uwi? Gulat at hindi makapaniwalang sabi ni Moira sa kabilang linya. Tinawagan ko kasi agad si Moira upang ikwentong nakagagaling lang namin ni Alexis mula sa sinihan. Kaso nauwi naman ang usapan namin sa reaksyon ni Moira na hindi makapaniwala sa ginawa ni Alexus. Nang matapos kaming manood ng sine ay nagyaya na itong umuwi. Kinuha niya ako ng taxi. Hindi ko naman naisip yung narereklamo ni Moira na dapat daw si Alexis ang naghatid sa akin pabalik mula sa sinihan. Malay ko ba kung paano makipag-date? Basta ang alam ko lang kanina ay masaya ako kahit pa nakatulog ako. Hindi ganyan ang Alexis na kilala ko. Napaka-gentleman noon at very protective. Hindi ako makapaniwala ang hinayaan kanyang magbiyahe na mag-isa kahit na gabi na. May sasakyan naman siyang dala, ani Moira. Isa pa, hindi ka man lang niya niyayang kumain pagkatapos yung manood. Ay nako, alam mo namang sinasadya niya yon para sumuko na ako. Baliwala akong sabi. Yun na nga Jessa, pinamumukha niya sa'yo na hindi ka talaga niya gusto. Maghanap ka na lang ng iba? Obvious naman hindi ka niya gusto. Ang tanga mo! Oo na, tatapusin ko lang itong 7 days namin. Kapag wala talagang nangyari, hindi ko na ipagpipilitan pa. At least, sinubukan ko hindi ba? Hindi ako nagsisinungaling na sabihin ko yon. 4 days na lang at matatapos ng kasunduan namin ni Alexus. Ibubuhos ko sa natitira pang mga araw para ipakita sa kanya na gusto ko talagang maging kami. Walang kasing sarap sa pakiramdam kung makakatuluyan ng childhood crush ko pero hindi naman habang buhay. Nasusuyuin ko si Alexus. May sariling buhay din naman ako. Out na ako pero dumaan na muna ako sa nurse station. Malayo pa lang ay kita ko na ang kumpulan ng mga nurse at mukhang may pinagchichismisan na naman ang mga to. Anong kaguluhan yan? Pangbubulaga ako sa mga nurse na nagkwekwentuhan. Mukhang hindi naman sila nagulat at tuloy lang sila sa kanilang pinag-uusapan. Sinabi ko na sa inyo, binata nga yun. Halata naman eh. Ay naku, lalo tuloy akong na-inspired na pumasok araw-araw. Dati nga ayaw na ayaw ko ng night shift eh. Ngayon gising na gising talaga ako. Pinag-uusapan niyo siguro yung bagong doktor no? Singit ko sa usapan nila. Nakita mo na ba siya, Jezabel? Ani Lily. Hindi pa, naririnig ko lang kasi na palaging laman ng usapan ng mga kasamahan ko sa umaga. Yung pangalang Dr. Anderson, tugon ko. Ay grabe, parang model ang tangkad. Ang gwapo pa. Kilig na kilig si Lily. Anderson? Parang hindi naman tunog doktor. Parang barangay tanod naman. Ani Jessa. Si Jezabel lang yata ang hindi interesado sa kanya. Ani ni Ate Luz. Ay naku, huwag na siyang makigulo sa atin. Sinira na nga niya ng pantasya natin kay Doc Alexus. Ipagpaubaya na niya sa atin si Dr. Anderson. Ani Judith. Napatawa ako sa sinabi niya. Jezabel, may bad news ako sa'yo. Ani Ate Luz. Ano naman yun? Tanong ko sa kanya. Yung ex ni Doc Alexus na si Dr. Elvira Sandoval. Balita ko ma-assign dito. Patay, may tulog ka ngayon. Ani Lily. Yung ex niya. Kunwari baliwala akong sabi. Ngunit ang totoo ay interesado ako sa balita ni Ate Luz. Pero siya yung first love ni Doc Alexus. Ako naman ang present girlfriend niya ngayon. Tawanan ang sinagot nila sa akin. Wala talagang maniwala sa mga to. Isa pa hindi rin nila sineseryoso ang mga sinasabi ko. Dahil tingin nila ay puro pagbibiro lang ako. Ate Luz, alam mo ba kung bakit sila nag-break? Gusto ko talagang malaman kung bakit sila naghiwalay ni Alexus. Oo naman. Ang alam ko yung babaeng nakipag-break dahil mas pinili niya mag-aral sa abroad. Mataas kasi ang pangarap niya. Balita ko dinamdam talaga yun ni Doc Alexus kaya 2 years pa bago siya nakapag-girlfriend. Pero wala namang tumagal. Hindi ako makapaniwala na yung babae pang nakipaghiwalay. Ang tanga naman niya. Samantalang ako, hirap na hirap pasagutin si Alexus tapos siya ibibreak lang. Naku, kung ako sa'yo Jezabel, kalimutan mo na yan si Doc. Mukhang tagilid tayo dyan. Lalo na't magbabalik na yung original, ani Lily. Nagkibit-balikat lang ako. Ayokong ipahalata na apektado ako. Okay, edi si Dr. Anderson na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Ano bang schedule niya at nang masimulan ko ng panliligaw? Sabay-sabay silang nagtinginan sa akin at mga nagprotesta. Hay naku Jezabel, ban ka kay Dr. Anderson. Hindi ka namin gustong karibal, ani Nancy. Mahirap kalaban niya si Jezabel. Marami ang baong pick-up lines, ani ni Ate Luz.
Pag nagsawa na ako kay Doc Alexus, kay Doc Anderson naman ako. Pabiro kong sabit saka umalis. May pupuntahan pa kasi ako. Habang naglalakad papunta sa coffee shop, natagpuan namin ni Alexus ay hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ng mga ito tungkol sa first love ni Alexus. Babalik siya? Trabaho bang babalikan niya o si Alexus? Nagsisimula na ako makaramdam ng kung ano sa aking dibdib ngayon. May kung anong sumusundot na kaba pero madali ko rin naman itong pinawi. Ganito naman talaga ako. Ayoko mag-entertain ng negative. Sa utak ko, dapat lang masaya ako dahil makikita kami ni Alexus maya-maya lang. As usual ay nauna naman akong dumating sa tagpuan namin. Kagaya ng bili ni Alexus na wag ko daw siyang ititext at kukulitin, kaya yun ang ginawa ko. Nagkasya na lang ako maghintay sa pagdating niya kahit pamayat-maya na akong tumitingin sa cellphone ko. Tuksong-tukso na rin ako natawagan siya. Napakislot ako na marinig kong may tumatawag sa telepono. Dali-dali ko itong kinuha upang tingnan kung sinong tumatawag. Ngunit hindi nakaregister ang number sa phone book ko. Hindi ko to pinansin. Muli na namang tumunog ang aking cellphone at yun pa rin ang number na tumatawag. Kaya sinagot ko na to. Hello, sino to? Tanong ko kaagad sa tumatawag. Hello, is this Jezabel? Boses lalaki to. Ako nga, sino nga to? Hi, wika na lalaki sa kabilang linya. Sakto ring isang matangkad na lalaki huminto sa harapan ng lamesang tinatambayan ko. Tumingala ako at isang matangkad at napakagwapong lalaking nakita kong nakangiti habang hawak nitong cellphone na nakatapat sa kanyang bibig. Nagsalita ito sa harap ng kanyang telepono. I'm Sky. Anang nasa sa telepono at ganun din ang baritonong boses mula sa lalaking kaharap ko ngayon. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtataka kung bakit alam niya ang phone number ko at kung bakit nga sa harapan ko ng lalaking to. Siya kasi si Opa, yung gwapong lalaking bumangga sa akin ng isang araw sa harapan ng ospital. Ano kayang mangyayari ngayon tila may balakid kay Jessa? Ngayong magbabalik ang first love ni Alexus. Ano kayang mangyayari sa pagsulpot ni Opa Sky? Dito kaya matuon ang pansin ni Jessa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.